Katulad na sinabi ko tungkol sa nakaraan kong video, naggagawa ako ng video tungkol sa mga housing loan program para sa mga OFW. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang SSS Housing Loan Program. Ang Direct Housing Loan Facility for Overseas Filipino Workers, OFW, ay dinisenyo upang suportahan ang shelter program ng gobyerno na naglalayong magbigay ng socialized at murang pabahay sa mga overseas Filipino contract worker. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwalipikadong nanghihiram, mga layunin ng pautang, paano mag-apply, halaga ng mapapahiram, uri ng housing loan, term ng pautang, rate ng interest, pinahihintulutang collateral, insurance, mga pamamaraan sa pagbabayad, Housing Loan Facility for Overseas Filipino Workers OFW ay dinisenyo upang suportahan ang shelter program ng gobyerno na naglalayong magbigay ng socialized at murang pabahay sa mga overseas Filipino contract worker. Ang OFW ay isang manggagawa sa private sector na kasalukuyang nakadeploy na may kontratang pinoproseso sa pamamagitan ng POEA authenticated ng embassy sa ibang bansa. May employment contract na naghihintay ng renewal, deployment. Gayunpaman, ang pagpapalabas ng pautang ay dapat gawin kapag na-renew ang employment contract. Isang Filipino national ngunit isa na ngayong mamamayan o imigrante ng ibang bansa ngunit interesadong bumili ng housing unit para sa kanyang pamilya na nasa Pilipinas pa. Isang long-term resident overseas Filipinos na gustong mag-avail ng housing package para sa kanilang sarili kapag sila ay nagretiro o kapag sila ay bumisita sa Pilipinas o para sa kanilang mga extended family. Mga kwalipikadong nanghihiram. Kwalipikadong humiram ang miyembro na OFW kung matugunan niya ang mga sumusunod. Ang miyembro ay isang Certified Overseas Filipino Worker. Ang miyembro ay isang OFW na voluntary member ng SSS. Ang miyembro ay may hindi bababa sa 36 na buwang contribution at 24 na tuloy-tuloy na contribution sa panahon bago ang aplikasyon. Ang miyembro ay hindi hihigit sa 60 years old sa oras ng aplikasyon at dapat na insurable. Ang mga miyembrong may edad na 60 taong gulang sa oras ng aplikasyon ay magkakaroon ng maximum 5 years term ng pautang. Ang miyembro ay hindi nabigyan ng SSS housing loan. Ang miyembro ay hindi nabigyan ng final benefits ng SSS. Ang borrower at asawa ay updated sa pagbabayad ng kanilang mga SSS loan kung mayroon man. Ang mga asawa ng kasalukuyan ng hihiram ay maaari pa rin maging kwalipikado para sa isang housing loan sa SSS kung ang utang ng kasalukuyan ng hihiram ay nakuha bago ang petsa ng kasal at ang utang ay hindi delinquent. Mga layunin ng pautang. Ang mga pinahihintulutang layunin para sa isang pautang ay ang mga sumusunod. Pagtatayo ng bagong bahay o tirahan sa isang lote na pag-aari ng aplikante na walang lien or encumbrances, pagbili ng isang lote o pagtatayo doon ng isang bagong bahay o unit ng tirahan, at pagbili ng isang umiiral na residential unit na maaaring isang house and lot, isang condominium unit o isang townhouse. Tandaan, ang property subject ng pautang ay dapat na okupado ng may-aring nanghihiram o ng kanyang malapit na miyembro ng pamilya sa pagbili ng unit. Paano mag-apply? Ang miyembro ay maaari mag-submit ng application sa pinakamalapit na cluster branch ng SSS o sa Housing and Business Loan Department, 5th floor, SSS Building, East Avenue, Diliman, Quezon City. Ang mga sumusunod na dokumento ay dapat isumite sa pag-file ng aplikasyon. Original at kopya ng mga sumusunod. Aplikasyon para sa housing loan na may 1x1 ID picture ng principal applicant at asawa. Certified of Loan Eligibility, CLE, at 100 pesos na service fee. Certificate mula sa POEA, DOLE, OWA, SSS, Foreign Representative Office o Philippine Embassy Consular Office. Deed of sale o contract to sell na may statement na may pinakabagong balanse para sa pagbili ng lote o house and lot.
appraisal report mula sa mga accredited appraisal company ng Home Guarantee Corporation, certificate of acceptance and occupancy na nararapat na nilagdaan ng nanghihiram kung ang bahay ay 100% complete sa oras ng pag-file ng pautang. Duly notarized special power of attorney kung ang paghaharap ay sa pamamagitan ng isang representative. Original photocopy ng mga sumusunod, pinakabagong contract of employment at pinakabagong employer certification na nararapat na napatotohanan ng Philippine Consulate. Owner's copy ng TCT, OCT, CCT, certified true copy ng TCT, OCT, CCT na in-issue ng Register of Deeds. Pinakabagong property tax, declaration at realty tax receipt, iba pang mga dokumento, lot plan na may mapa ng paligid na duly signed and sealed ng registered surveyor o geodetic engineer, blueprint, mga building plans, mga detalye, pictures ng bahay, blueprint, isang set ng 12 post-dated check covering 12 months ng buwan ng pagbabayad at dapat ulitin every 12 months pagkatapos noong hanggang sa ganap na mabayaran ang utang. Tax mapping, subdivision plan, affidavit of undertaking na ipagpatuloy ang pagbabayad ng buwanang kontribusyon sa SSS premium para sa tagal ng housing loan. Tandaan, ipakita ang original at mag-submit ng isang photocopy ng mga kinakailangang dokumento para sa authentication purposes. Ang aplikante at asawa ay dapat na up-to-date sa pagbabayad ng lahat ng existing loan account sa SSS na napapailalim sa pag-verify ng SSS. Inilalaan ng SSS ang karapatang humiling ng mga karagdagang dokumento kung ituturing na kinakailangan. Bayad sa aplikasyon, 1/2 ng 1% ng halaga ng pautang o 500 pesos, alinman ang mas mataas ngunit hindi lalampas sa 3,000 pesos na ibabawas mula sa unang pagpapalabas ng pautang. Bayad sa inspection, 500 pesos para sa loob at labas ng Metro Manila. Halaga ng mapapahiram, ang maximum loanable amount ay 2 million pesos. Ang halaga ng pautang na ipinagkakaloob ay ang pinakamababang halaga batay sa mga sumusunod na faktor. Tinatayang halaga ng collateral na hindi bababa sa 70% ngunit hindi lalampas sa 90%. Kakayahang magbayad ng nanghihiram, aktwal na pangangailangan na nanghihiram batay sa kontrata sa pagbebenta, saklaw ng trabaho at bills ng mga materyales na sinusuri ng SSS. Uri ng housing loan, halaga ng housing loan, socialized housing loan, 450,000 pesos. Mababang halaga ng housing loan, mahigit 450,000 pesos hanggang 1 million pesos. Mahigit 1 million pesos hanggang 1.5 million pesos. Mahigit 1.5 million pesos hanggang 2 million pesos. Termino ng pautang. Ang pautang ay babayaran sa multiple of 5 years hanggang sa maximum na 15 taon. Gayunpaman, ang termino ng pautang ay napapailalim sa mga sumusunod. Ang edad ng principal na nanghihiram ay hindi dapat lumampas sa 65 na taong gulang sa oras ng loan maturity. Ang termino ng pautang ay hindi dapat lumampas sa economic life ng gusali na itinakda ng SSS appraiser. Rate ng interest hanggang 450,000, 8% per annum, mahigit 450,000 hanggang 1 million pesos, 9% per annum, mahigit 1 million hanggang 1.5 billion pesos, 10% per annum, mahigit 1.5 hanggang 2 million pesos, 11% per annum. Pinahihintulutang collaterals. Ang collateral para sa loan ay ang transfer certificate title, original certificate title, condominium certificate of title, TCT, OCT, CCT na in-issue ng Registry of Deeds sa pangalan ng principal borrower na walang mga liens at encumbrances. Siguraduhin ang loan ay isang unang real estate mortgage, REM, sa bahay at lote na tutustusan. Ang REM ay dapat itala sa mga miyembro ng hihiram ng TCT, OCT, CCT
at dapat irehistro sa naaanggop na Registry of Deeds. Ang utang ay dapat ding saklawin ng isang guarantee ng HGC. Kung ang layunin ng pautang ay ang pagbili ng residential condominium unit bago ang aktwal na construction, reselling, ang iba pang residential property na katanggap-tanggap sa SSS ay dapat isumite bilang collateral upang matiyak ang loan. Ang mga sumusunod ay hindi katanggap-tanggap bilang collateral. Uri ng lupa maliban sa tirahan, mas mababa sa 15 square meters ang floor area kung sakaling may mga condominium unit. Mas mababa sa 32 square meters na lugar ng lot. Ang kanan ng daan ay wala pang 1.5 meters. Libre, homestead miscellaneous sales, patent titles, insurance coverage, mortgage redemption insurance, fire insurance, home guarantee corporation insurance. Ang mga premium ng insurance ay dapat pasanin ng nanghihiram. Mga pamamaraan sa pagbabayad, listahan ng mga overseas payment centers para sa mga OFW, PNB Electronic Overseas Bills Payment, iRemit Online ng mga sangay, Bentaha Online Outlet, WSD Lucky Money Online na mga sangay, mga online na sangay at subsidiary ng Metrobank, mga serbisyo sa BDO Remit, serbisyo ng Telepay ng RCBC, BOC Remittance tie-ups, AUB Ginto Hatid Express, mga online na nagbabayad sa BankNet, www.banknetonline.com, mga sangay o remittance ng tie-up ng mga accredited collecting banks. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang SSS Housing and Business Loan Department, 5th floor, SSS Main Building, East Avenue, Diliman, Quezon City. O maaari kang tumawag sa numero 920-6401, local 5121 hanggang 5127. O mag-email sa member-relation@sss.gov.ph. Para sa kaalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Sigurado mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit PH din ay may top fan of the month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information, at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. And kabayan, meron na kayong kaalaman tungkol sa SSS Direct Housing Loan Facility for Overseas Filipino Workers. Ito ay dinisenyo upang suportahan ang shelter program ng gobyerno na naglalayong magbigay ng socialized at murang pabahay para sa mga overseas Filipino contract worker. Dito ay napag-usapan natin ang mga kwalipikadong nanghihiram, mga layunin ng pautang, paano mag-apply, halaga ng mapapahiram, uri ng housing loan, termino ng pautang, rate ng interest, pinahihintulutang collateral, insurance, mga pamamaraan sa pagbabayad. Mga kabayan, hindi lang housing loan meron ang SSS. Meron pa itong 7 benefits: sickness benefit, maternity benefit, disability benefit, death benefit, funeral benefit, at ang unemployment benefit. Kaya mga kabayan, magpa-member na at maghulog ng contribution para maging qualified ka sa mga benepisyo. Kabayan, pag-aralan mabuti ang impormasyon na natutunan mo ngayon at i-apply mo sa planong magkaroon ng sariling bahay. Pero hinihikayat kita na pag-aralan pa ang iba pang programa ng housing loan upang mas makapili ka kung alin ang mas maganda at mas komportable ka sa sitwasyon mo ngayon. Para sa iba pang programa ng housing loan, panoorin ang aming mga video tungkol dito. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!